Hello guys, malunggay pandesal naman ang gagawin natin ngayon bilang tugon sa request ni Sir Domino. Yan, yan. Sir, special shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa pag-comment. So una, maglalagay tayo ng 2.5 cup ng tubig, tsaka 3 spoon ng yeast, 1 spoon ng asin, at 12 spoons ng sugar. Mas mainam gamitin ng muscovado dito for best results. Tsaka 3/4 na oil. Haluin mabuti. Siyempre, ang pamalakas ingredient natin, birch tree. Pampalinamnam. Ilagay lang. Tsaka haluin mabuti. Ilagay yung 1 kilong hard wheat flour. Tsaka haluin ng sandok para hindi dumikit sa kamay o sa gloves. Yung iba naglalagay ng vanilla or di kaya banana extract para bumango. Ito, ilalagay na natin yung ating dried malunggay leaves dahil malunggay pandesal nga yung gagawin natin. Masahin mabuti hanggang sa humalo yung malunggay leaves na nilagay natin, tsaka takpan ng 30 minutes to 1 hour. Then pag ganito ng itsura, pwede na to. I-punch natin tsaka masahin. For the last time, masahin natin mabuti tsaka hati-hatiin na. Ang tawag ng mga panadero dito is pagbabaston. Ang ganyan. So hindi na kailangang isa-isahin na pagmolde, ano? Pag ganito siya, hatiin lang ng paslant, ilagay sa breadcrumbs. Hayaan natin yung malsa ng 15 to 25 minutes. Saka natin isa lang sa oven. Yung natira, gawin nating malunggay cheese pandesal, ano? Ito, nakagawa tayo ng 8. Ganun pa rin ang process, ilagay sa breadcrumbs tapos hayaang umalsa ng 15 to 25 minutes. Ayan. Lagay na natin sa oven. So guys, eto na yung lutong malunggay pandesal natin. Ito yung ordinary, yung walang palaman. Yan. Mga 33 yung nagawa ko dito sa walang palaman. So dito naman sa may palaman, 8 lang kasi example lang naman eh. Gumawa ko ng malunggay cheese pandesal. Alam nyo ba, pandasal ang tawag dati dito. Kasi ito yung tinapay na binibigay sa mga tao sa padasal, sa mga burol o pasyam. So, kain tayo guys. Hanggang sa muli. Paalam.